Unified 911, anong matutulong namin sa'yo? Anya ti maitulong mi ken ka po. Anong may tatabang ko sa imo? Unsay akong ikatabang nimo? Ngini makadabang nami sel ka no. Sa anumang wika o dialekto, may tulong na darating sa iyo. Lilingkod sa bawat Pilipino at magbibigay ng tamang impormasyon para sa tahimik at maayos na Pilipinas. Police News Network, alagad ng batas, tagapagtaguyod ng balitang pulis, sandigan ng mamamayan, patnubay ng katotohanan. La Campo Crame, maghahatid ng pinakahuling kaganapan at nagbabagang balita. Ito ang PNN Police News Network. At ngayon, ang inyong mga tagapagbalita. Magandang araw, bagong Pilipinas. Ako ang inyong alagad ng batas, tagataguyod ng balitang pulis. Police Executive Master Sergeant Renato Robles. At ako naman, si Miss Luisa Zane Alba Lopez, ang inyong Mrs. Asia Pacific All Nations 2022 at Luminous Woman of the Year 2023. Maghahatid sa inyo ng tamang balita, kwento ng pulis at serbisyo para sa mamamayan at ito ang PNP News Online. Ang pangunahing balita ng Police News Network, tagataguyod ng balitang pulis. Noong Lunes, ika-27 ng Hulyo, naging sentro ng atensyon ng bansa ang ikalimang State of the Nation Address o SONA ni Pangulong Ferdinand Bongbong R. Marcos Jr. Kasabay nito, ang malawakang paghahanda at pagpapatupad ng seguridad ng Philippine National Police upang matiyak ang mapayapa, maayos at ligtas na pagdaraos ng isa sa pinakamahalagang taunang kaganapan ng pamahalaan. Ngayong araw, balikan natin ang mga pangunahing balita at mahalagang pangyayaring nagbigay diin sa dedikasyon ng ating mga kapulisan sa pagpapanatili ng kaayusan at seguridad sa buong panahon ng SONA. Narito ang ating espesyal na recap. Nananatiling payapa at maayos ang kahabaan ng Commonwealth Quezon City ngayong alas 5:30 ng umaga, kaugnay sa ikalimang SONA ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. Patuloy naman nakabantay at nakaalerto ang buong puwersa ng Philippine National Police. Pakinggan ang buong ulat ng balita mula kay Patrolwoman Geraldel Duterte. At kontrolado ang sitwasyon dito sa Commonwealth Avenue. Sa kabila ng malakas na ulan ay nakapwesto na ang ating kapulisan para sa paghahanda sa State of the Nation Address ni Pangulong Bongbong Marcos Jr. Kung makikita natin ay wala pang naitatalang individual o grupo na makikiisa sa malayang pamamahayag sa nasabing lugar. Nananatiling kontrolado at mapayapa ang sitwasyon sa Commonwealth Avenue ilang oras bago ang ikalimang State of the Nation Address ni Pangulong Ferdinand Bongbong Marcos Jr. Sa kasalukuyan, wala pang naitatalang pagdating ng mga grupong inaasahang magsasagawa ng kilos protesta o makikiisa sa mga nakatakdang mapayapang pagpapahayag sa lugar. Gayunman, nakaalerto na at nakapwesto ang mga tauhan ng Philippine National Police sa iba't ibang bahagi ng Commonwealth Avenue upang tiyakin ang kaayusan at seguridad. Patuloy ang pagbabantay ng mga otoridad upang mapanatiling ligtas at maayos ang daloy ng mga tao at sasakyan, gayon din ang pagsiguro na magiging mapayapa ang pagdaraos ng nasabing aktibidad. Inaasahan namang magpapatuloy ang mahigpit na seguridad habang papalapit ang oras ng nakatakdang SONA, kasabay ng pagdating ng iba-ibang mga grupong magsasagawa ng kani-kanilang aktibidad sa paligid ng batasang pambansa. At yan ang pinaka-latest dito sa Commonwealth Avenue. Ako, si Patrolwoman Geraldel Duterte, nagbabalita para sa Police News Network, bagong PNP para sa bagong Pilipinas, serbisyong mabilis, tapat at nararamdaman.
Maraming salamat, Patrolwoman Luterte. At yan ang update ngayong umaga. Ako po si Patrolman Lubimir Julian, alagad ng batas tagataguyod ng Balitang Pulis. Bagong PNP para sa bagong Pilipinas, serbisyong mabilis, tapat at nararamdaman. Patuloy na nagsisidatingan ang ilang individual sa kahabaan ng Commonwealth Avenue sa Quezon City. Ito ay kaugnay pa rin sa ikalimang sona ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. Kasabay nito patuloy ang Philippine National Police sa pagpapaigting ng seguridad sa naturang pagtitipon. Nagsimula ng magsidatingan at magtipon-tipon ang mga mamamayan sa iba't ibang bahagi ng kahabaan ng Commonwealth Avenue ngayong umaga, Hulyo 27, kaugnay ng mga aktibidad at seguridad para sa ikalimang State of the Nation Address o SONA 2026 ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. Sa kabila ng makulimlim na panahon, kapansin-pansin ang pagdami ng tao na sumasabay sa pag-iiba ng lagay ng kalsada. Batay sa pinakahuling ulat sa westbound lane, nananatiling katamtaman ng daloy ng mga sasakyan mula Fair Lane hanggang Regalado, Sandigan hanggang Meralco, Susuaregi hanggang Central. Samantala, sa bahagi ng Techno Hub hanggang Pilcoa ay naitala na ang katamtaman hanggang sa mabagal na daloy ng trapiko. Upang matiyak ang kapayapaan at kaayusan sa mahalagang kaganapang ito, nakatutok at masigasig na nagbabantay na ang Philippine National Police sa buong lugar sa pamamagitan ng pag-deploy ng mga tauhan para sa traffic management, crowd control at pangkalahatang seguridad ng publiko. At yan ang pinaka-latest update ngayong umaga. Manatiling nakatutok sa Police News Network para sa kaganapan kaugnay sa SONA 2026. Ako po si Patrolwoman Sari Bernales, nagbabalita. Alagad ng batas, tagataguyod ng Balitang Pulis. Bagong PNP para sa bagong Pilipinas. Serbisyong mabilis, tapat at nararamdaman. Mahigit 1,000 membro ng Philippine National Police ang patuloy na nagbabantay sa Commonwealth Avenue sa Quezon City para sa pagpapanatili ng kapayapaan at kaayusan sa naturang lugar. Ang detalyeng report ay tinutukan ni Patrolwoman Geraldel Luterte. Tayo ngayon sa kahabaan ng Commonwealth Avenue kung saan makikita po natin na libo-libong kapulisan na ang nakadeploy, mapayapa at kontrolado pa rin ang sitwasyon at maluwag pa rin ang daloy ng trapiko. Meron po tayong 1,000 contingent. Kasama na po ang 75 officers at saka PNCO na po yung lahat. So ang layunin namin dito, mapanatili natin na walang mangyayaring masama. Kasi civil disturbance management ngayong ating gagawin. At siyempre, dinala natin yung mga well-trained na personnel natin at alam naman nila kung ano yung dapat nilang gawin. Kailangan maintain natin yung maximum tolerance ng ating kapulisan para walang masaktan sa mga pagtitipon na gaganapin ngayong araw. At yan ang mga kaganapan dito sa Commonwealth Avenue. Ako, si Patrolwoman Geraldel Luterte, nag-uulat sa Police News Network, bagong PNP para sa bagong Pilipinas, serbisyong mabilis, tapat at nararamdaman. Maraming salamat, Patrolwoman Luterte. At iyan ang pinaka-latest updates sa oras na ito. Manatiling nakatutok sa Police News Network para sa mga aganapan kaugnay sa SONA 2026. Ako po, si Patrolman Edwin Baris, nagbabalita para sa Police News Network. Alagad ng batas, tagataguyod ng Balitang Pulis. Bagong PNP para sa bagong Pilipinas. Serbisyong mabilis, tapat at nararamdaman. Naka-alerto ngayon ang ating mga kapulisan sa Recto Avenue sa bahagi ng Menjola, Maynila. Ito ay matapos magtipon-tipon ang mga rallyista ngayong araw. Sa kabila naman ng presensya ng ating kapulisan, nagpapatuloy na mapayapa ang isinasagawang programa ng ating mga nakilahok. Nakatutok dyan si Patrolman Don Brosas. Pilipinas, nakapwesto na ang puwersa ng Philippine National Police bilang bahagi ng kanilang security deployment kaugnay sa State of the Nation Address ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. upang matiyak ang kaligtasan at kapayapaan dito sa lugar.
Sa kasalukuyan, may isinasagawang kilos protesta sa CM Recto Avenue kung saan tinatayang mahigit 70 rallyista ang kalahok. Sa kabila nito, nananatiling mapayapa at maayos ang takbo ng programa at wala namang naitatalang anumang hindi kanais-nais na insidente sa lugar. Patuloy namang nakaantabay at nakaalerto ang mga tauhan ng PNP upang matiyak ang seguridad ng mga rallyista, mga motorista at iba pang mamamayan. Mahigpit ding minomonitor ng kapulisan ang sitwasyon upang mapanatili ang kapayapaan at kaayusan habang nagpapatuloy ang pagtitipo. Mula rito sa CM Recto Avenue, ako ang inyong PNN correspondent, Patrolman Don Brosas. Alagad ng batas, tagataguyod ng balitang pulis. At yan ang mga pinaka-latest updates sa oras na ito. Manatiling nakatutok sa Police News Network para sa mga kaganapan kaugnay sa SONA 2026. Ako po si Patrolwoman Sari Bernales, nagbabalita para sa Police News Network. Alagad ng batas, tagataguyod ng balitang pulis. Bagong PNP para sa bagong Pilipinas. Serbisyong mabilis, tapat at nararamdaman. Samantala, nakahanda at nakatutok ngayon ang kapulisan sa paligid ng COA sa Commonwealth, Quezon City para sa pagpapatupad ng maximum security protocols. Ito ay habang patuloy ang pag-inspeksyon at pagbabantay sa mga estratehikong lugar kasabay ng gaganaping SONA 2026 ngayong araw. Ang buong detalye ng report ay tinutukan ni Patrolwoman Dara Falogne. Bagong Pilipinas bilang bahagi ng security operations kaugnay ng State of the Nation Address, kasalukuyang nakadeploy ang mga kapulisan sa paligid ng COA Quezon City. Ang mga personnel ay nasa kani-kanilang nakatalagang post at nagsasagawa ng security, area monitoring at traffic management upang matiyak ang kaayusan at kaligtasan ng publiko. Mula dito sa COA Quezon City, ako ang inyong PNN correspondent, Patrolwoman Dara Falogne. Alagad ng batas, tagataguyod ng balitang pulis. Bagong PNP para sa bagong Pilipinas, serbisyong mabilis, tapat at nararamdaman. At yan ang pinaka-latest update sa oras na ito. Manatiling nakatutok sa Police News Network para sa mga kaganapan kaugnay sa SONA 2026. Ako po si Patrolwoman Sari Bernales, nagbabalita para sa Police News Network. Alagad ng batas, tagataguyod ng balitang pulis. Bagong PNP para sa bagong Pilipinas. Serbisyong mabilis, tapat at nararamdaman. Naglabas ng mahalagang paalala o health reminders ang Regional Medical and Dental Unit 4A para sa ating mga kapulisang nakadeploy upang matiyak na mapanatili silang handa at ligtas habang nagpapatupad ng seguridad para sa gaganaping SONA 2026. Pakinggan natin ang mga paalalang ito mula kay Police Major Gonzales, ang Chief Medical ng RMDU 4A. Andito kami ngayon sa ating health unit. Kasama ang aming mga mobilities, ang aming 2 ambulansya para magbigay ng support sa ating mga contingents ng Pro 4A dito sa ating SONA 2026. So, andito kami para magbigay ng health support para sa ating mga contingents just in case meron silang karamdaman na nararamdaman or magkaroon man tayo ng incidents dito na kailangan ng first aid. So, kung papansin niyo, we have 2 mobilities, no? One is for treatment, the other one is for evac. So mga cases natin na kailangan nating dalhin agad sa ospital for mabilisang paglunas. Alright? So ngayon, makikita ninyo po, meron tayong 2 beds doon sa kabilang side na yon. So just in case we need treatment, doon nga sa ating mga personnel, pwede natin gawin dito. Pero just in case na kailangan namin silang itakbo, itatakbo namin agad sila sa nearest hospital. So tips para sa ating mga tropa na nandito sa field. So let's not forget to hydrate because it's very important to hydrate kasi medyo mainit yung panahon. Stay shaded. Inaalaw na naman ho ng mga commanders natin na nasa shade sila habang wala pang masyadong activity, no? And yun lang po, be very vigilant kasi syempre yung paligid natin medyo i-consider natin na medyo hostile para mas safe ho tayo. Yun lang para sa ating kalusugan at kaligtasan. Muli, ako po si Police Major Gonzales, ang inyong Chief Medical ng RMDU 4A. At yan ang pinaka-latest update sa oras na ito. Manatiling nakatutok sa Police News Network para sa mga kaganapan kaugnay sa SONA 2026. Ako po si Patrolwoman Sari Bernales, nagbabalita para sa Police News Network.
Alagad ng batas, tagataguyod ng Balitang Pulis. Bagong PNP para sa Bagong Pilipinas. Serbisyong mabilis, tapat at nararamdaman. Nagpadala ang Cavite Police Provincial Office ng 347 PNP personnel sa Metro Manila. Ito ay upang tumulong sa pagpapanatili ng kapayapaan at seguridad sa ikalimang State of the Nation address ni President Ferdinand Bongbong Marcos Jr. ngayong araw. Police Corporal Doris Kaisip, magbabalita. Status ng buong hanay ng Cavite Police Provincial Office bilang bahagi ng pinaigting na seguridad kaugnay ng ikalimang State of the Nation Address 2026. Kasabay nito ay nag-deploy ang Cavite PPO ng 347 PNP personnel sa Metro Manila upang tumulong sa pagpapatupad ng security operations ng Philippine National Police at matiyak ang ligtas, mapayapa at maayos na pagdaraos ng SONA. Patuloy rin ang pinaigting na police visibility, security monitoring at preventive patrol operations sa iba't ibang bahagi ng lalawigan bilang paghahanda sa mga inaasahang pagditipon at mapayapang kilos protesta. Bago ang deployment, sumailalim ang lahat ng personnel sa operational briefing at masusing inspeksyon ng kanilang mga kagamitan upang matiyak ang kahandaan sa pagpapatupad ng kanilang tungkulin ng may disiplina, profesionalismo at paggalang sa karapatang pantao. Ayon kay Police Colonel Ariel Red, Provincial Director ng Cavite PPO, ang nasabing deployment ay patunay ng kahandaan at dedikasyon ng Cavite PNP sa pagsuporta sa pambansang seguridad at sa pagpapanatili ng kapayapaan at kaayusan sa panahon ng SONA. Kasama ng buong Philippine National Police, nananatiling nakahanda ang Cavite Police Provincial Office sa pagtutupad ng tungkulin upang mapanatili ang kapayapaan, kaayusan at kaligtasan ng bawat mamamayan. Ito ang bagong PNP para sa Bagong Pilipinas, serbisyong mabilis, tapat at nararamdaman. Mula sa Cavite Police Provincial Office, ang tahanan ng mga bayaning polis, ako ang inyong PNN correspondent. Alagad ng batas, tagataguyod ng Balitang Pulis. Maraming salamat, Police Corporal Kaisip. At yan ang pinaka-latest update sa oras na ito, manatiling nakatutok sa Police News Network para sa mga kaganapan kaugnay sa SONA 2026. Ako po si Patrolwoman Sari Bernales, nagbabalita para sa Police News Network. Alagad ng batas, tagataguyod ng Balitang Pulis. Bagong PNP para sa Bagong Pilipinas, serbisyong mabilis, tapat at nararamdaman. At dyan nagtatapos ang ating pagbabalik tanaw sa mga pangunahing pangyayari kaugnay ng ikalimang State of the Nation Address ni Pangulong Ferdinand Bongbong R. Marcos Jr. Mula sa masusing paghahanda, mahigpit na pagpapatupad ng mga security measures hanggang sa mapayapang pagtatapos ng SONA. Muling ipinakita ng Philippine National Police ang kahandaan at dedikasyon nito sa pangangalaga ng kapayapaan, kaayusan at kaligtasan ng bawat mamamayan. Patuloy na magsisilbi ang Police News Network sa paghahatid ng napapanahon, tumpak at mapagkakatiwalaang impormasyon tungkol sa mga programa, operasyon at tagumpay ng Philippine National Police. Maraming salamat sa inyong panonood. Para sa mas malawak at mabilis na ulat ng mga balita, huwag kalimutang mag-like, follow, and share sa aming official social media accounts ng Police News Network. Tutok lang sa aming YouTube channel para sa mga live stream at replays. At i-follow kami sa Twitter account para sa mga real-time updates at Facebook account ng Police News Network. Manatiling mapagmatsyag at laging alamin ang totoo. Sa ngalan ng pamunuan ng Philippine National Police, sa pangunguna ni Chief Philippine National Police, Police General Jose Melencio Nartates Jr. at sa pamumuno ni President Ferdinand Bongbong Marcos Jr. Kami ay maglilingkod sa bawat Pilipino at magbibigay ng tama at balanseng balita. Mula rito sa tanggapan ng tagapag-ugnay ng Pambansang Pulisya, ako ang inyong alagad ng batas, tagataguyod ng Balitang Pulis, Police Executive Master Sergeant Renato Robles.
Ako po muli naman, si Miss Luisa Zane Alba Lopez, ang inyong Mrs. Asia Pacific All Nations 2022. Maghahatid ng tamang balita, kwento ng pulis at serbisyo para sa mamamayan. At ito ang Police News Online. Ang pangunahing balita ng Police News Network. At ito ang bagong PNP para sa bagong Pilipinas. Serbisyong mabilis, tapat at nararamdaman. Police News Network, alagad ng batas, tagapagtaguyod ng balitang pulis.